Modern heroes, mga bagong bayani. Yan ang tawag sa mga overseas Filipino workers dahil sa malaking remittances na natatanggap ng ating bansa mula sa mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, na siyang nagiging pangunahing resources ng revenue ng ating bansa. Kaya nararapat lang na pangalagaan ng ating government ang kapakanan at kaligtasan nila. Muli, hayaan niyo pong ipagpatuloy ko ang kwento ni Joanna Daniela de Mafilis. Nakuha niya nga kaya ang hustisya? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Nang matagpuan ang katawan ni Joanna Daniela de Mafilis, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga Kuwait authorities. Agad na hinanap ang mga primary suspect na mag-asawang employer nito. Napag-alaman nila na lumabas na ng bansa ang mag-asawa noong November 2016 at nagtungo na sa Lebanon. Bago umalis ay nagawa pa ng mga ito na mag-report sa mga authorities na wala na umano sa kanilang pangangalaga si Joanna. Nagpaalam umano ito na makikipagkita sa kaibigan sa mall, ngunit hindi na umano ito bumalik. At dahil nga wala na sa jurisdiction ng Kuwait ang mga nasabing suspect, ay nagsagawa sila ng malawakang manhunt sa tulong ng Interpol. Ang Interpol o International Criminal Police Organization ay isang organisasyon na kinabibilangan ng 195 countries na binuo to facilitate worldwide police cooperation at crime control. Nang matanggap ang nasabing report, ay agad na kumilos ang Interpol sa Lebanon, dala ang warrant of arrest ng mag-asawang Nadir Isam Asaf at Muna Ali Hasuon. Ngunit nabigo sila na matagpuan ang mga ito sa nasabing bansa. Ayon sa auntie nito na siya umanong nagpalaki kay Nadir, ay wala ito sa Lebanon, kundi ay nagtungo umano ito ng Syria kasama ang asawa. Agad namang kumilos ang Interpol sa Syria. Sa parehong buwan, February 2018, ay nahuli ang mag-asawa sa Damascus, ang capital city ng Syria. Sinurrender naman ng Syrian Interpol si Nadir sa Lebanon authorities at nanatili sa kanilang kustodiya si Muna Ali Hasuon. Ang pagkahuli sa mga suspect ay agad namang nabalitaan ng pamilya ni Joanna at ikinatuwa naman ito ng ating government. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, ay umaasa sila na kakausapin ng Kuwait ang Lebanon at Syria para dalhin ang mga nasasakdal sa Kuwait para doon humarap sa paglilitis. At hinangaan din nila ang ginawang pagkilos ng Kuwait authorities para sa mabilis na pagdakip sa mga suspect. Ayon naman kay Kuwait Foreign Minister Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, ay kinabigla nila ang desisyon ni President Rodrigo Duterte sa biglaang pagpapauwi ng mga OFW sa Kuwait. Gayong, ang mga nasabi umanong suspect ay hindi naman mga Kuwaiti national. At binanggit pa nga nito na may 170,000 na mga Pilipino ang maayos na namumuhay sa kanilang bansa. Ayon din sa Deputy ng Foreign Minister na si Nasir Al-Subah, ay ginagawa umano ng Kuwait ang lahat para sa kaso ni Joanna at nakiusap din ito kay Pangulong Rodrigo Duterte na daanin sa isang masinsinang pag-uusap ang nasabing issue. Ayon sa kanya, ay isa umano itong misunderstanding. Ganun pa man, ay hindi nagbigay ng pahayag ang ating former president tungkol sa naging pahayag nito. Ayon sa kanya, ay maaalis lamang ang nasabing deployment ban kapag nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Joanna at kung magkakaroon ng isang memorandum of agreement na mas magpapaganda ang kalagayan ng mga OFW sa Kuwait. Pinarating naman ng noon ay Foreign Affairs Secretary na si Secretary Alan Peter Cayetano na nagalit umano ang ating presidente dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagmamaltrato ng mga OFW sa Kuwait. Kaya ito naglabas ng utos tungkol sa nasabing deployment ban. Nangako naman ang Kuwait na gagawin ng lahat para sa kaso upang maibsan ang galit ng ating government at handa umano silang makipag-usap para sa ikagaganda ng relasyon ng dalawang bansa.
Habang nagsasagawa ng manhunt ang Interpol sa Lebanon at Syria, ay kumuha naman ng special power of attorney ang officials ng Department of Foreign Affairs sa pamilya ni Joanna para makapag-file ng kaso laban sa mga nasabing suspect. Ayon kasi kay Department of Foreign Affairs Undersecretary na si Sara Ariola, ay mayroon na lamang 2 buwan para magsampa ng kaso ang pamilya ni Joanna laban sa mga suspect. Dahil kapag hindi umano sila nakapagsampa ng kaso sa loob ng 2 buwan, ay mapapawalang bisa ang nasabing kaso ayon umano ito sa Syrian law dahil nga sa matagal na ang nangyaring krimen. Pinaimbestigahan naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga opisyal ng OWA at POEA sa hindi agarang pagkilos nito sa ginawang report ng pamilya ni Joanna noong 2016. Ayon kasi sa kapatid ni Joanna na si Jessica De Mafilis, noon umanong hindi nila makontak ang kapatid, ay agad silang nagtungo sa agency nito na Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated, ngunit sarado na ito. Kaya naman lumapit sila sa tanggapan ng OWA sa Iloilo, maging sa tanggapan ng POEA. Ilang beses pa umano silang nagpabalik-balik, ngunit ang tanging sinasabi lang umano ng mga ito ay maghintay sila ng balita. Kinumpirma naman ng 2 tanggapan na nag-report nga umano ang pamilya ni Joanna sa kanila noong January at February 2017. Ngunit dahil nga sa sarado na ang nasabing agency nito, ay nahirapan umano silang hanapin ang kinaroroonan ni Joanna sa Kuwait. At nang mag-follow up naman umano sila sa nasabing bansa, ay may natanggap silang balita na tumakas ito sa kanyang employer noong November 2016 at hindi alam kung saan ito pumunta. Kaya naman, maging sila ay naghintay sa report mula sa Kuwait authorities. Dahil sa nasabing pangyayari, ay inalis sa serbisyo ang mga nasabing official at maging ang mga labor attaché na may kinalaman sa nasabing issue. Also, the Department of Justice ordered the National Bureau of Investigation para imbestigahan ang employment agency na nag-recruit kay Joanna na magtungo ito ng Kuwait. Ayon sa pamilya ni Joanna, ay si Agnes Toballes umano ang recruiter ni Joanna, kaya naman agad itong hinanap ng NBI, ngunit hindi nila ito matagpuan. Kaya naman, nilabas nila ang larawan nito sa media. Humarap naman ang emosyonal na si Agnes Toballes sa media at ayon sa kanya ay hindi umano siya ang recruiter ni Joanna. Nagmagandang loob lang umano siya na matulungan ito dahil sa kagustuhan umano nito na magtrabaho sa abroad. Nagkataon umano na may kaibigan siya sa Kuwait na si Aramid Timbang at nangangailangan ng domestic helper. Nirefer niya umano si Joanna sa Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated para magproseso ng kanyang mga papeles. At dahil nga paalis na daw umano siya ng panahon na iyon, ay hinabilin niya umano si Joanna kay Maris Asanji Mohamed na sekretary ng nasabing agency. Nakatanggap din umano si Agnes ng 13,000 mula sa Our Lady of Mount Carmel bilang komisyon sa nasabing referral at tig 10,000 buwan-buwan sa loob ng 4 na buwan mula kay Aramid Timbang. Humingi din ito ng tawad sa pamilya dahil wala umano siyang naitulong para iligtas si Joanna. Hindi naman ito tinanggap ng pamilya ni Joanna dahil ayon sa kanila ay kung hindi umano ni-recruit ni Agnes si Joanna ay hindi ito mapapahamak. Dahil sa nasabing pahayag ni Agnes Toballes ay lumutang din si Maris Asanji Mohamed at tulad ni Agnes ay emosyonal din ito. Pinabulaanan niya naman ang sinabi ni Agnes na hinabilin umano nito sa kanya si Joanna. Dahil umano, si Joanna ay nag-walk-in umano sa Our Lady of Mount Carmel kung saan ay nagtatrabaho siya bilang staff. At hindi umano siya ang nagproseso nito kundi ang mga liaison ng nasabing agency. Matapos ang ilang araw at linggo din na paghahanap, ay lumutang din ang nasabing may-ari ng Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated na si Adrian Briones at kasama ang abogado nito. Ayon dito, ay nakancel umano ng POEA ang kanilang lisensya noong June 2016. Kaya naman, sila nagsara at lahat ng kanilang operation ay nahinto.
Kaya ang pagkukulang umano ay nasa POEA dahil nasa kanila ang responsibility para sa monitoring nito. At ayon sa kanila, ang kontrata nito ay dapat na nagtapos lamang noong 2016 at hindi umano nila alam kung papaanong nakapag-overstay ito sa nasabing bansa. Samantala, hindi naman pumayag ang Lebanon at Syria na i-extradite o i-hand over ang nasasakdal sa Kuwait para humarap sa paglilitis doon. Sa halip, ay hiningi ng Lebanon authorities ang police record ni Nadir Issam Assaf sa Kuwait Police para gumawa ng sariling investigasyon sa kanilang bansa. Ganun pa man, April 2018 ay hinatulan ng death penalty by hanging ng Kuwait Court of the First Instance ang mag-asawa in absentia, na ikinatuwa naman ng ating mga kababayan. Agad din naman itong binalita sa pamilya ni Joanna na nabuhayan ng loob dahil nga sa nais nilang makamtan na hustisya. Ayon pa nga kay Georgette Demafilis, ay sana umano ay masaksihan nila ang parusang ipapataw sa mga nasabing kriminal. Ayon pa sa kanya, ay hindi umano nila kailangan ng blood money dahil ang gusto nila ay hustisya para sa sinapit ng kapatid. Pero dahil nga sa hindi pumayag ang Lebanon at Syria na i-hand over ang mga suspect, ay tila wala ding saysay ang nasabing hatol ng Kuwait Court. Sa halip, ay nagsagawa ang Lebanon ng kanilang sariling investigasyon at paglilitis. Ayon kay Nadir Issam Assaf, ay inamin nito na siya umano ang naglagay kay Joanna sa nasabing freezer bago ito mamatay. Ayon din sa kanya, na ang kanya umanong asawa na si Muna Ali Hasuon was addicted in torturing Joanna. February 14, 2018, ay inimbitahan ng Kuwait ang ating noon ay former president na si President Rodrigo Roa Duterte para sa isang state visit. Ngunit hindi ito nagpa-unlock sa nasabing invitation. Sa halip, ay pinadala nito si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano para sa nasabing pag-uusap. Kaya naman, noong March 6, 2018 ay nagbigay ng conditions si President Duterte para maalis ang deployment ban sa Kuwait. Una ay ang hustisya para kay Joanna Demafilis. At pangalawa, ang signing ng Memorandum of Agreement na kung saan ay mas mapapangalagaan ang kapanganan ng mga OFW sa Kuwait. March 16, ang draft ng nasabing agreement ay nagawa ng mga officials ng dalawang bansa at naghihintay na lamang na permahan. Ngunit noong April 21, 2018, ay lalo pang nagkaroon ng lamat ang diplomatic relationship ng ating bansa sa Kuwait dahil sa isang video na kumalat kung saan ay nagsagawa ang ating Philippine Embassy at Department of Foreign Affairs official ng Rapid Rescue Mission kung saan ay pinakita umano ang sinagawa nilang pag-rescue sa isang Filipina na nakakaranas umano ng maltreatment. Ayon sa Kuwait, ay isa umano itong paglabag sa kanilang sovereignty at norms na nakalagay sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sa Kuwait po kasi, kapag isa kang OFW at nagkaroon ka ng problema, ay dapat na i-report nyo ito sa Kuwait authorities at sila naman ang gagawa ng investigasyon at i-relay ang problema sa Philippine Embassy. At hindi po pwedeng mag-rescue ang Philippine Embassy sa mga bahay ng employer nang walang kasamang Kuwait authorities. Kaya nga, pag nagkakaproblema ang isang OFW, ay it's either dalhin ka ng employer mo sa embassy o ikaw mismo ang pupunta sa kanila. Dahil nga sa nasabing pangyayari, ay ang ating noong Philippine Ambassador na si Ambassador Renato Villa ay pinatawan ng parusang persona non grata and they demand Ambassador Renato Villa to leave their country. Nirecall din nila ang envoy ng Kuwait sa Manila para umuwi sa kanilang bansa. Dahil sa nasabing operation, ay inaresto ng Kuwait authorities ang 4 na drivers at 3 diplomats na kasama sa nasabing rescue. April 24, 2018,
ay humingi naman ng paumanhin ng ating government sa ginawang pagkilos ng ating mga embahada sa Kuwait. Dahil nga sa maraming OFW natin sa Kuwait ang maaayos na nagtatrabaho doon at umapila din sila sa ginawang ban ng ating president. Ayon sa kanila, ay ano ang magiging trabaho nila sa ating bansa kung sila ay uuwi, gayong maayos naman umano ang kalagayan nila sa Kuwait. Kaya naman, walang nagawa ang ating government kundi i-consider ang nasabing Memorandum of Agreement. Ayon naman kay Senate President Pimentel III na ang Memorandum of Agreement ay isang magandang development. Ayon sa kanya, ay pag napirmahan umano ang nasabing agreement, ay dapat na umanong i-consider ni President Duterte ang pag-alis ng nasabing deployment ban. Dahil umano sa ang tanging paraan lamang para malaman ang resulta ng nasabing agreement ay kung magpapadala ulit tayo ng OFW sa Kuwait. May 11, 2018, ang Memorandum of Agreement ay pinirmahan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at Kuwaiti Foreign Minister Sabah Al-Khalid Al-Sabah. Kasama sa nasabing kasunduan ang hindi pagkuha ng mga passport at document ng employer ng isang OFW at ang pagpayag dito na gumamit ng cellular phone maging ang pagkakaroon nito ng health insurance. Ang isa din umanong OFW ay hindi maaaring ilipat sa ibang employer na walang approval mula sa POEA. May 12, 2018, partial lifting of the ban was announced at ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ang relationship between the two countries has been normalized. May 16, 2018, the deployment ban was fully lifted at nagtalaga naman ng bagong ambassador ang ating government sa Kuwait at pinabalik na ang envoy ng Kuwait sa ating bansa. Samantala, September 9, 2018 ay inannounce naman ng Department of Foreign Affairs na napatunayan ng Syrian District Criminal Court na si Muna Ali Hassoun ay guilty sa pagpatay kay Joanna Daniela de Mafilis at kinasuhan umano ito ng 8 hanggang 15 taon na pagkakakulong. Habang ang asawa naman nito na si Nadir Issam Assaf ay nanatili sa Lebanon at kasalukuyang nahaharap pa rin sa kasong pagpatay. Ayon naman sa Lebanon state-run news agency that Assaf faces a possible death sentence. Hanggang ngayon ay wala pa pong information tungkol sa kung ano na ang nangyari sa kaso ni Nadir Issam Assaf sa Lebanon. Ayon naman sa OWA na ang pamilya ni Joanna ay bibigyan ng 800,000 na death benefits, 600,000 mula sa OWA at 200,000 mula sa Philippine Association of Agencies for Kuwait. Bigay din ng local government ng Iloilo ng financial assistance sa kanyang pamilya. Sa tingin nyo mga kababayan, nakamit nga ba ni Joanna ang hustisya? Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ating tinalakay. Kung nagustuhan nyo po ito ay pindutin ang like button. Mag-iwan din po ng inyong saloobin sa ating comment section. Thank you so much po and see you on my next video.